Uh, yung China galit kasi naaresto ng mga authorities natin yung isang Chinese national mga kababayan na niniktik sa atin for 5 years na pala. Panahon paninigong, pagkatapos nag-react na yung Chinese embassy. Galit pa sila po, talagang napakawalang iya. Kayo na yung naniktik, kayo pa yung galit. Dapat kami yung magalit sa inyo. Kasi pag sa inyo, galit din kayo. Kami yung may karapatan na magalit. Kasi naniniktik kayo dito sa amin. Kami, wala man po kaming ganyang agenda. Never na ang Pilipinas naniktik sa ibang bansa. Kung kami naniniktik, ang tinitiktikan namin yung mga kriminal. Yung mga masasamang loob dito sa amin, counterintelligence, hindi po yung tinatawag na espionage. Pero kayo, yun ang ginagawa ninyo sa buong mundo. Pati sa Amerika nga, tinitiktikan ninyo ng TikTok. You see? Buti si Trump. Magaling si Trump. O sige niya, pwede kayo dito sa amin. Pabubuksan ko yan na TikTok. Pero dapat kalahati sa amin. Para may control sila po. Ganun ang transaksyon ni negosyante si Trump. Hindi yan niya pwedeng kayo. Dapat parte kami dyan. Ito mga kababayan yung sabi ng China. Sabi dito sa balita, China bristles at talk of Chinese spy arrested in the Philippines. Ito mga kababayan, yung nahuling Chinese spy. Hindi natin malaman kung ito yata, suspected Chinese spy Ding Wanqing into Filipino nationals presented at the Department of Justice. Ito yata, mga Filipino ito. Baka ito yung Chinese spy. Yung mukha talagang binalot kasi siyempre, nahuli siya, tatargetin siya ngayon ng China. O ito yung mga gamit na ginagamit sa pag-iispiya. Naka-set up mga kababayan sa Inuba. Security breach the National Bureau of Investigation. National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. and Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya show to the media alleged spying equipment. Naka-set up dyan po. Grabe na ang pinagagawa mga kababayan ng China sa atin. Pagkatapos, sila pa yung may lakas ng loob na magalit sa atin. Tayo yung dapat magalit. Other than yung mga bullying na ginagawa nila sa West Philippine Sea. Binumbomba tayo ng water cannon, binabangga tayo ng kanilang barko. May naputulan na nga po ng daliri. Pero tayo po mahinahon. Hindi tayo nagsasalita ng mga masasama. Kalma lang tayo. Siyempre, galit tayo sa ginagawa nila. Pero tingnan ninyo ang China. Sila pa, mga kababayan, ang may lakas ng loob. Napakawalang iya talaga. Na magalit sa atin kasi nahuli yung kanilang spy. Malibadbaran ka talaga dito kayo mawang China Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning. Barkada ni Sara Mao at saka ni Mao Diggs. You see? Yung sabi ko sa inyo, yung mga barkada ng China rito, na mga politiko, never ninyo po, basta pro-China po, huwag ninyong ibubuto lahat ng kaalyado nila. Na-involved din yung China kasi alam nila, may mga kaalyado sila rito. Pwedeng yung mga kaalyado nila, pinupunduhan nila, money talks, di ba? Ngayon sabi ng Chinese Foreign Ministry, tumigil daw tayo sa walang basihang akusasyon about recent arrest ng Chinese national alleged to have engaged in espionage activities sa Luzon. So sabi ni Mao Ning, yung China niya has always required its nationals to abide by local laws and regulations. Ang daming mga Chinese po na nauli kami rito. Yung mga pogo operators na pinatigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Involved na pala sa kung ano-anong mga criminal activities. Ang nasa likod, mga Chinese national. At pati yung aming politika, pinasok na ninyo. Na-deceive yung mga taga Bambantarlac. Nakapili sila ng isang mayor, Chinese pala. Piniki yung aming mga batas. Piniki yung aming mga, hindi mga batas yung piniki. Piniki yung mga documents para makalusot sa aming mga batas. Nakipagsabuatan. You see, ito naman po, sabi, itong Chinese national, nakapangasawa ng isang Pilipina. So, malamang sa malamang, ginamit yung
Filipina. Yan sabi dito sa report ng Philstar, alleged spy arrested married to a Filipina. Ayan po. The alleged Chinese spy who was apprehended by the Philippine authorities is married to a Filipina and had been traveling to the Philippines multiple times, sabi ng Bureau of Immigration. The Bureau said Deng Huangqing, 39, who was arrested for being an alleged Chinese sleeper agent, had been traveling in and out of the country since 2015. Immigration Commissioner Joel Viado said the Bureau will initiate deportation proceedings against Deng. However, Viado said the Bureau will not implement the deportation proceedings until all local authorities, accountabilities, and penalties have been resolved and served. Kailangan mo na masilbihan niya yung sentensya. Kailangan siguro na amyendahan yung ating batas dito kasi yung penalty sa paniniktik po medyo mababa. Yan ang penalty ng espionage dito sa ating bansa. Imprisonment 6 months in 1 day to 30 years in prison. Fines 2 to 30,000 lang. Property may be forfeited to the government. Pero ang sabi, nag-initiate na ng amendment po para siguro dagdagan yung mga penalties. Dito ngayon yung balita sa GMA News. Senate urged to amend espionage law amid arrest of alleged spies. Yan sabi ni Risa Ontiveros, the Senate must immediately enhance our existing anti-espionage law habang patuloy na pabalik-balik ang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Dapat matiyak ng ating gobyerno na hindi natin hayaan lang na napapaligiran na tayo ng mga espiya, sabi ni Ontiveros. Sabi po niya, I have long flagged the possible presence of Chinese spies, lalo na yung nagkaroon ng visa upon arrival o VUA scheme sa Bureau of Immigration na nagresulta sa pastillas scam. Napakaraming Chinese nationals ang nakapasok sa bansa without proper immigration checks dahil dito. Ontiveros also recalled the investigation into the Philippine Offshore Gaming Operators or POGO sa Senado, where dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo was tagged by the National Intelligence Coordinating Agency as agent of influence. Allegation of self-confessed Chinese spy Sisi Jiang that Goo is a fellow spy have also not been put to rest. Government must continue to exhaust all efforts to reach out to share and obtain information so crucial for our security. So gusto nilang amindahan yung batas sa Senate Bill 2368, proposed a penalty of life imprisonment na in at least 1 million peso fine for the commission of espionage. This is an increase from the current penalty of imprisonment ranging from not more than 10 to 30 years and a fine of 2,000 to 30,000 lang. The revised penal code also meets espionage with the penalty of 6 months to 6 years of imprisonment. Sabi naman ni Jingo Estrada that the espionage law amendments will take into account advancement in technology to include electronic forms of documents and other information as well as cybersecurity. Una na sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro na hiniling niya sa mga mambabatas to amend the law against espionage so it can be applicable in times of peace amid the documentary accusing Goo of being a Chinese spy. Si Senate President Chis Escudero naman had urged the Defense Department to submit its proposed amendments to the law against espionage. So, kailangan talaga dagdagan yung penalty. Bigatan po. So, magiging life yung imprisonment niya. Wala man tayong death penalty kasi rito. Pag nag-death penalty tayo rito, unang-una, wala na tayong makukuha pang mga additional information sa kanila kasi patay na agad. Di ba? So, maganda na yung life sentence mga kababayan, panatiliing buhay para magamit natin. Pwede pang ma-interview. Kasi siyempre, hindi man niya sasabihin yung lahat kahit sentensyado na siya ng life. Kasi may fear siyempre. Baka ma-infiltrate pagkatapos ipapatay ng mismong gobyerno ng China.
Ganon yan eh. Siyempre, para hindi ikanta yung mga nalalaman niya. So, nandun yung threat na pwede siyang ipapatay. Ngayon, binulgar naman po ng ating military that foreign power is deliberately mapping out the Philippines. Yan sabi po ni Philippine Navy spokesperson on West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. So sabi niya, if you look at the entire expanse of the country covering the different instruments of national power and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Trinidad raised the concern after the Chinese national identified as Deng Wanqing and his 2 Filipino drivers were arrested last week as part of counter-espionage operations that began last month. The NBI said Deng was affiliated with a Chinese university controlled by the People's Liberation Army and was part of a team sent to conduct espionage in our territory. So, mabuhay yung ating military kasi matagal na rin pala nila na sinusubaybayan yung galaw nitong Chinese national na naniniktik sa atin. So, tama lang, nadagdagan yung penalty. Pero sabi nga natin, yun ang ikinaiinit natin ng ulo. Yung China, ang lakas pa ng loob na siya pa yung galit sa Masbate nga, karagatan ng Masbate, di ba? 2 weeks ago, may na-recover yung mangingisda na undersea spy drone. You see? Ganoon katindi sila. But of course, siyempre, aware na yung ating gobyerno, yung ating mga authorities. Matagal na siya na sinabi ng ating Pangulo. Kaya nga po, yung technology ng Amerika, tinap ng ating gobyerno sa initiative din ni US Ambassador to the US, Babe Romualdez. 2 years ago, yun ang dinidiscuss niya. Pero siyempre, yung mga detalye, mga kababayan, hindi na niya sinasabi. Hindi na sinasabi ng ating gobyerno. Kasi nandyan yung nakabantay, ang mga kasabwat na kapwa natin Pilipino, mga makapili, modern makapili mga kababayan. Kaya itong mga modern makapili, lalo yung mga politiko po, we have to totally reject them na siguruin natin hindi sila makakabalik sa posisyon sa gobyerno po. Kasi yung China, in-infiltrate lahat ng sektor ng ating society, business, politics, local and national, pati religion, mga kababayan. And lalo na po yung media. In-infiltrate nila, pati yung negosyo. Ang daming mga negosyante siguro, mga kababayan dito, na ang loyalty hindi man po sa ating bansa, kundi sa kanilang lahi. Kaya mag-ingat pa rin tayo po. Huwag tayo basta nagtitiwala sa kanila mga kababayan. Baka sila mga agents ng China. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.